May hapon pag-usap sa tanan. So, pagtuon sa mensahe sa Dios, pagtuon sa mensahe sa Dios atong abrihan ang atong matagusa nga balaang kasulatan sa libro sa Salmo. Psalms chapter 40 verse 1 to 6. Karon gi-celebrate sa iglesia no, sa Dios in the presence of God's faithfulness. Sa presensya sa pagkamatinumanon sa atong buhi nga Dios. In the presence of God's faithfulness, atong topic nga pagahisgutan ining takna sa kapunon. Atong abrihan atong matagusa nga balaang kasulatan sa ginaingon ko pa sa Psalm chapter 40 verse 1 down to 6. I will read verse 1 and you respond me in verse 2. Verse 1 says, I waited patiently for the Lord, and inclined unto me, and heard my cry. He brought me up also out of an horrible pit, out of the merry clay, and set me feet upon a rock, and established my going. And he hath put a new song in my mouth, even praise unto our God. Many shall see it, and fear, and shall trust in the Lord. Blessed is that man that maketh the Lord his trust, and respecteth not the proud, nor such a turn aside to life. May thee, O Lord my God, are thy wonderful works which thou hast done, and thy thoughts which are to usward, they cannot be reckoned up in order unto thee. If I will declare and speak of them, they are more than can be numbered. Sacrifice and offering thou didst not desire, mine ears hast thou opened, burnt offerings and sin offerings hast thou not required. This mga panalangin sa punong ugasan and spring, ang muna kita kaalam na po pag-usap pag-doon sa mensahe sa Diyos. Dalay ko, may gugmao na mo nga Diyos amahan, hindi ginutak na sa kapunon, ang ginong gihanggong tabang. O Diyos, diha sa langit ng kaalam, sa ibalon mo Diyos, ipadagay na hindi ka namo. Sa imong ubos ng mensahero, Diyos, aron ang mong ginumasakta ng imong pulong. Kung isa o Diyos, ang imong ubos na ibabot din ang kapunon mo usab, ang mga mabati kinabuhi. Bless man Lord, ang imong usab, ginong mga alagad, nagapamati usab. Ikaw ginong madayon usab, mag-abre sa nagtulungog sa kasing-kasing. Ginoo, hatagan usab, ginoo sila o mga langit ng kaalam, kay balusab. Aron ginusamtang ako nag-aambit sa imong pulong, ilagi ng mga sabdan ginoo sa sayo ng mga pamaagi. Lord, dili ni ako, Diyos, ng nagsulti, nag-istorya. Ikaw ni, O Diyos, nga may nag-istorya nga na ikanamo. Tabangi kami, O Diyos, nga mo, O Diyos, i-apply, inabuhi kami ng mga pulong, O Diyos, ng mga mabati. Tuloy kami, Ginoo, na sumala sa mga pagtutos, balang kasulatan, nga di na putos sa pagpamati. Dili, O Diyos, amo po kami ibuon sa matagusan ng Ginoo. Bless your church, your iglesia, Ginoo, diri sa Sinawinan. Ikaw, Ginoo, magpadagay tayo sa mga panalangin. Bless ang imong punong karon, ug ang imong presensya, ang gihanggang, uban ka na mga tanan. Dalaygon ka sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Actually, igunta na po ang buhali karon. Ano say, maulaw mo po kuya mo yun, buhali ka siya karon o dili. Muna ganyan, kanina pa ko nangutanan niya, isa ba'y muwali, sa nana siya, siya man ang muwali sa disco naman ko. Muna duha po pangandaman, muli nang naman, no? Duha yung pangandaman, hindi na po siya muwali na po siya ron. Nga tayo nandam niya. Kasi muwali man po siya, nagandam po ko. So nagandam lang dito siya dali, wala akong dahil siya. So, last tabang sa Ginoo ako nagyapon ng masakit. Amen? So, itong mensahe karon in the presence of God's faithfulness. Sa Psalm chapter 40, verse 1 down to 6. Usa kini kapag pamulong ni David, usa ka alagad sa Dios, usa ka taong mahinadlokon sa Ginoo samtang siya nagkinabuhi panining kalbutana. The Bible says, ingon ang pulong, ingon ang balaang kasulatan, I waited patiently for the Lord, and inclined unto me, and heard my cry. He brought me up also out of the horrible pit of the merry clay, and set my feet upon a rock, and established my goings. David acknowledged the goodness of God, and sa ginatawag sayang kinabuhi.
Sa panahon nga si David nangalagad sa Dios, niyukbo niya sa Ginoo. Iyang gi-acknowledge ang pagkamatinumanon sa Dios sa iyang kinabuhi. That's why nining kalbutana karon ang mga panghitabo karon sa atong nasod, naay mga tao nga dili po nila masaktan o dili po nila masinati ang pagkamatinumanon sa Dios sa ilang kinabuhi. Amen. Tanaw na to karon ang kahimtang sa Marawi City. Ato ba nasabtan nung nakabalo bata nga ang imong feeling karon nga ang Dios matinumanon sa imong kinabuhi? Do you think nga ang mga tao karon sa Marawi City na ilabang na sinati gyapon ang pagkamatinumanon sa Dios sa ilang kinabuhi? No? Do you think inana ilang pag-una-una karon nga nagpabilin gyapon ko karon sa presensya sa Dios? Nagpabilin gapon ko karon sa pagkamatinumanon sa Dios sa akong kinabuhi. Do you think inana ilang ingon? Siguro blame lang Dios, but we don't judge them. But siguro may mga tao nga inana lang ng the reality of the situation. Kung imong lang tao, inana ang tao. Kita lang gani usahay, gamay lang mga problema. Di na to ma-feel, dili murag mubiya na ta diha sa presensya sa pagkamatinumanon sa Dios sa akong kinabuhi. Una karon ng tao na to, no, sa kalibutan. Nay mga tao karon nga wala pan dili nila ma-acknowledge, no? But sa luyo ni ana sa tinud-anay lang yun kung ila gyud tan-awon ang balaang kasulatan ang Dios maayo gyapon sila. Amen. Siguro sa panghitabo karon sa ilang kinabuhi nagkitaw na ka istorya. Story gyud matinumanon. Di gyud faithful ang Dios. Kay kung ang Dios matinumanon pa, unta sa panahon nga naa ko sa kawad-an gi-providean ko niya. Yung istorya ng tawanan, itong ako lang risa kaya ito. Ginising ko na sa magdito mo dito sa may intro dito sa Manila. Ito, nguta na, Pastor. Kung tinuod pa ng Diyos, nga matinumanon sa kinabuhi sa tao, dapat, Pastor, kung nawad-an kong bugas, iyan gibutangag bugas ang akong butanganan. Pastor, kung sa panahon ng tao, wala ko'y kwarta, gibut ka ng kwarta ang akong pitaka. May mga tao karon hindi na maknalis ang matinumanon sa Dios. No? Una nga, but igsuon, ingon ni David sa balaang kasulatan, I waited patiently for the Lord, and He inclined unto me and heard my cry. He brought me up, ingon ni David, okay, naning ginabo yung David. Ingon man ni ganina. Nasa mga butang nga ginahimo sa iyang kinabuhi nga usab dili matarong atubangan sa Dios. Yes, tinuod. Nausay mga panahon nga na si David sa mga alaot nga mga sitwasyon sa kinabuhi. But kung sa iyang gingon, nagpabilin gyapon siya sa presensya sa pagkamatinumanon sa Dios. Si David, gigukod man eh. Gigukod man si David. Ipat yun. Unay rapid eh. Sinagunay niya. Okay? Gigukod si David. Isama to. Pero usay ang giingon sa balaang kasulatan. Una igsuon sa atong kinabuhi. Karon sa itong pagpangalagad sa Diyos. Sometimes usahay dili nato ma-appreciate ang pagkamaayo sa Dios kanato. Usahay dili nato ma-appreciate ang ginatawag faithfulness ug pagkamatinumanon sa Dios sa atong kinabuhi. Ngano man ang problema na sa tuang dili ta kabalo mo acknowledge. Bisan sa gagmay butang gipakita na sa Dios nga matinumanon siya diha kanimo, pero problema ikaw. Gusto man gud usay sa tao karon sa ilang kinabuhi, gusto nila ar ma-prove daw nila nga ang Dios matinumanon sa ilang kinabuhi, nga katong nga dagkong butang nga nakita nila sa ilang silingan, gusto po nila nga makita po sa ilang kinabuhi. Nga di showing nga faithful po ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Masay dili na mao. Ano na sa gagmay butang dili iba daw matinumanon ng Dios. May mga tao karong dato pero naglison na og ginhawa. Ako'y nakita sa ospital. Sa ospital ko gusto na ako makalibas. Ayos ako kasing ba. Wali. So, nalay sometimes na siyempre madadang dextrose ko. Pero na ako dito sa sulod. Natuluan ako mga sa pedista ang kauban. Kaya mga kaatbang, papilanos. Kagagmay mo ta, ma-appreciate mo ta nato ang pagkamatinumanon sa Diyos. Ano man ay mga tao parang bisan silang pagkadato, pero grabe ang ilang problema. Iso sila ginawa. Kung wala sila ng problema, sa
financial material na bahin. Ang problema sila. Tawag ng supply. That's why, kinanglan appreciate na to. I-acknowledge na to ang Diyos. Bisan sila na. Basin sa'yo mga tao. Appreciate lang sa Diyos na ilan kung panalaki. Sa'yo pag for like example, ma-appreciate na to ang faithfulness sa Ginoo. In the presence of God's faithfulness. Ako siyang ma-appreciate sa itong spiritual ng mahinway. Daghang tao karon nga nangandoy nga kung muabot man ang kamatayon lawas ng bahin, kamatayon ginatag spirituanon nga bahin, kung maabot man kanila kamatayon nga nang butanga, nangandoy sila nga moadto sila sa langit. But they don't understand kung mamatay sila kung wala nila gidawat si Kristo, kalaglagan ng ilang padungan. Man payon ta nga naman ikaw ay gidawat ni Kristo nga atong kaluwasan langit. Amen. Appreciate niya natin. Amen. Acknowledge mga Lord, salamat na ako nakita, O Diyos, ang iyong pagkamit tinumanon sa akong kinabuhi. Nga maskin Ginoo sa daghang mga tao nini kamutana. Ako tong tao, O Diyos, kay imong gipasabot sa imong balaang kasulatan nga ang tao makaangkon sa kaluwasan kumuto og mudawat diha kanimo. Daghang tao karon mali ang ilang padulong. Salamat na appreciate na ano man. Sabda na to kung usang pamagi para ang tao maglagi. Ano man, wala kabalo kung ano sa tamatay. Kasi niya, matay si Krister. Bago pala yun. Ano Krister ba? Ano matay? Huwag matay. No? Sa kabalo, pero ano man, pero magmalipayon gyapon ka. Diya sa presensya sa Ginoo. Kaya nakita gyapon na to pagkamatay numano niya. Kaya ano man, giluwas na sa Ginoo. Like David. Lord, imo kung giasdang o imo ko Lord ginatawag ira diya sa mga butang wala binagdiha gyud sa kalaglagan. Kinanglan ito ang God's faithfulness. Sana kinanglan sa nato na patunan David, and hath put a new song in my mouth, even praise unto our God. Many shall sit unfair and shall trust in the Lord. Blessed is that man that maketh the Lord his trust, and respecteth not the proud, nor says a word aside to life. Na day by day, bisa naata sa mga kalisod, bisa naata sa mga butang nga nalisdan ta kung unsaon paghatag og kasulbaran ko nga magpabilin gapon ta diha sa presensya sa pagkamatinumanon sa Dios. Amen. May mga butang tulo ka butang atong hisgutan karon. Sa atong oras na brandi na manangan. First, God is faithful in times of our unfaithfulness. God is faithful in times of our unfaithfulness. Lantaon na to ang kinabuhi sa mga Egyptians. Okay. Makita nato na sa Genesis. Unsa ang mga kinabuhi sa mga Egyptians? Exodus na po na. Ingon sa balaang kasulatan, okay, nani ang nintabo. Sa panahon nga giingnan si Moses sa Dios, nga Moses, inaani imong himuon, adto ka sa lugar sa Egyptian, sa Egypto. Sining walay mic pa sagit kita. Inana na pugod ko, inana ang lingog. Ingon ang balaang kasulatan, Moses, ako ang Dios. Inani ang imong himuon sa imong kinabuhi. Muadto ka, mulusad ka sa Egypto. Inani ang imong himuon, sultian nimo si Pero nga akong pagakwaon ang akong mga katawan niini nga syudad. Ug inani ang imong ingon ngadto kaniya. Sa panahon nga nag-gather na ni Moses ang mga katawan, pila ka tawo to? Pila. Pinakabalo, mo kabalo sa istorya na pila ka buok. Pila ka Egyptoanon, mga nahimong slave sa Egypto. Pila? Si Journey, pila? Nakalimot ka. Nakalimot ko. Ganata. So pila kalibo. Pila kalibo ang gigather ni Moses nga mga Egyptoanon sa panahon nga gisugo sa Dios nga palusaron ug kwaon ang mga katawan dito sa lugar sa Egypto. Okay, sa inani. Nakuha na ni Moses ang mga katawan dito sa Egypto. Ang nahintabo, ang mga katawan nga gidala ni Moses nga gikan sa Egypto, unsay hinahintabo sa panahon nga naa na sila sa kawad-an, sa panahon nga naay mga problema sa inabot silang kinabuhi.
despite of his unfaithfulness, nga naman, nagbagulbul man sila sa Diyos. Ingon sila, Moses, inani na. Wala na tayo kagian. First nga nahimo ni Moses. Sa panahon nagigugkuhan ni Moses, nagigugkod sila. Unsa na ni Moses, wala na tayo agianan. Kung mumalik man po galing sila, patyon man sila sa sundalo. Unya kung muso mo dito sila kaagi, naman po isa pa. No? Grabe na, nabala ka na. Grabe na ang pagkapagulbulan sa mga itohano kaniadto. But despite their unfaithfulness, God is still showing His faithfulness. Amen? Bilin nga pong Ginoo. Okay, sa panahon nga, okay, inani, ipakitaan ni sa Ginoo. Sila pagkamatinumanon sa Dios nga to kanila, gibot nga nagagyanan. Gipikas na yung dagat, nangagi sila. Sama sa mala, tauga, ayuta. Nakita nila pagkamatinumanon sa Dios, okay na naitabo. Panahon naanap po sila sa kamingawan. Naa sila dito sa wilderness. Niabot na po ang pagka-unfaithfulness sa mga katawhan na ginumala ni Moses. Moses, mga pasmo na ta, mga matay ta, kay watay pagkaon, watay imnon. Grabe lang pagkabubulan. Ano man, ang tao nga sige pagbubulan. Ang tao sige o kanang way pagtahod. Faithful na ito ba nga sa Diyos? Hindi na matinumanon nga naman. Matinumanon nga alagad sa Diyos. Hindi na na. Nakadoon kung sa kapastor. Wadar lagi na faithful na tao. Gusto manon. Kaya naman, faithful pala daw. Kaya ang faithful na word ng Diyos. Matinumanon. Na nasa dictionary. Alimot ng church. Matinumanon ka. Kinang lang, taga-Domingo na ka. Taga-Domingo, juday ka na. Ano aman po? Muna, wala sila gusto anong faithful. Madunggan ako na ng para meeting. Lagi na faithful ka noon na yung iyo. Is na magkita ang faithful. Sa lain ng abahin, sa hindi na faithful. Pero naagin faithful na. Right? Okay, yung mga tao, okay, Moses, grabe yung mga unfaithfulness ng mga tao ba? Grabe yung pangapagululan kayo, grabe lang pagdaon sa Diyos. Moses, wala tayo kaunon. Moses, mga wala tayo imnon, mga matay rata dres, may pagdato sa ito, mga busog pa, bala nang hindi mo may sulugon, pero karne-karne, magyapon. May mga matay doon, may pasmo. But despite yapon sa ilang pagka-unfaithfulness yung mga tao sa nyato ng mga bahay, but God showing again His faithfulness to them. Paulanan akong mana na sa panahon ng ilang kaunon sa 40 katuig wala sila ilisan, wala sila kuligo, pero mo tragyap. Wala nga daan. Nakatesting naman si Brother Rexter na ligo o doa kadlaw. Wala yung ligo doa kadlaw. Umot magyapon umot. Umot Brother Rexter umot no. Oh. Sa may katesting karon. Nakatesting na mo nga pila kadlaw mo ligo. Nakatesting na mo pa. Or adto mo katesting ligo. Pero grabe ang ginawa. Kung mo lang tawon. Despite nga mga tao ba unfaithful ka ayo at tubangan kay niya, but God, nani mo kahila ka usahay ba? Gabi gabi kay ka faithful no, despite sa kung faithfulness kita na pabaya tayo mga faithfulness. Napta uy. Napta pag unfaithful ta kung simba sa Dios. Bisan libre ta sa Domingo dito sa simba. Siya unfaithful ta mo basa sa Bible. Sa simple na tao. Say unfaithful ta mo praise it. Pero but God always showing His faithfulness. No? Yo, nasa itong pinabuhi. Nang despite na ng mga taong ginumala ni Moses, nakita naman ang sila. Pero grabe niya po ka-faithful. So, maingon tao sa ba nga, Lord, Kristohanon man ko, Lord, nangasimba man ko nimo, nagalagad man ko nimo, ako tong tao, Lord, nga nagawali, nagasangyaw sa imong pulong, nga nagadaog ko lang, nag-invite of press para dadko sa simbahan. Pero Lord, nga nung inaani man ang naintabo sa akong kinabuhi, wala na ko'y baon sa eskwelahan. Karong apre sa klase, Lord, wala ko'y bag, wala ko'y notebook, wala ko tanan. But God, sa linana, I waited patiently. Walang gusto ko siya, no?
Bisan dili pa dra nga bahin karon pero sooner kita niya po yung mga sunta urada po karaka-raka tapos ganda pa patiently ito ka mana yata mo na sa inuuling life someday pero ang pagkanindot ra sa lain ka ba despite sa atong pagkabagulbulan despite sa atong mga faithfulness diya sa Ginoo sa lain-lain nga mga bahin but there is God still pabilin gapon faithful sa ating sabi mo inaanita karon sa kahimo gyapon tag mga butang nga dili maayo pero ginafaithful na never may tabo nga ang Ginoo mahimong unfaithful kanimo kita lang man unfaithful dili ang Diyos that's why God is faithful in times of our faithfulness sa pag yun si Jonah sige mong Jonah pagkaw na pong Jonah hindi po si Jonah na po yung pagka kulokoy kamay hindi na pa kulokoy kamay daw Ingon na malangos sa Jonah, pray niyo malangos lahat. So the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. Verse 3, But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord, and went down to Joppa, and he found a ship going to Tarshish. So he paid the fare thereof, and went down into it, go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. What happened? Sige. Jonah, inani mong imuon. Muadto ka sa lugar sa Nineveh. Ato ka sa Nineveh, inani mong imuon. Ang Nineveh is the great city. Ang imong imuon nato, mulusad ka, mubada ka dito. Imong iwali ang akong pulong. Imong iingon nga to kanina. Tarshish ka sa Nineveh ka. But what happened? Sa verse 2, ingon rin, But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord. Go beyond the presence of God's presence. Ilakaw. Ginapang may siyat ba? Siyat sa sinsiyas. Sa inyo sa Diyos, sa Nineveh ka ito, pero sige mo. Tarshish niya ito, mo pa ang sugo sa Diyos. Ingon mo sa Kristen ato kag Nineveh. Wala man imo nang ginawa. Diba ang Ginoo sa ato Nineveh. Sige ayo na Ginoo ato kag Jonah ba Tarshish ka sa Dios. Nineveh ka. Unsa nang tabo? Pagsupak despite of unfaithfulness of Jonah to God. Despite sa pagka-unfaithful ni Jonah diha nga bahin. Despite sa pagka-unfaithful sa Dios diha nga bahin. Pero ang presence ang pagka-faithfulness sa Ginoo sa gyapon. Sa ining tabo, gisalo si Jonah sa dakong isla. Asa na to makita ang faithfulness sa Ginoo? Unfaithful na si Jonah ato nga bahin. Pero ang Ginoo gyapon, grabe ka faithful sa kinabuhi ni Jonah. Despite ngay nato naghimo ni Jonah, ang Ginoo grabe gyapon ka faithful. Kumingon ang Ginoo, bahala ka ra Jonah. Bahalag malunod ka diha sa dagat. Bayrani mo. Ingon man ko ato kag Tarshish ni Nineveh akong gingon nga mato ka pero ato mo kag Tarshish bahalag malunod ka. Wala nang gimo si Ginoo. Sa gimo ni Jonah. Ay sa Dios ato kang Jonah. Tulog sa isda. Iwas gyapon si Ginoo. Showing that God is faithful. Jonah, the Egyptians people, nagpakita sa ilang pagka-faithful at ubangan sa Ginoo kag God still. Napatay na ni sa iyo. Hindi lang nato, kamo may makabalo kung asa nga bahin ikaw ang faithful. Pero ayan lang po, mura po ng kuanon ba? Mga license na faithful man, faithful lang po tayo. Pero despite naman hindi makapagyasan as human as we are, don't forget, despite of our faithfulness, there is God that is faithful to us. Amen? God is faithful in times of our unfaithfulness. Kadua, God is faithful in times of glories. Ang Ginoo
patinumanon sa panahon sa mga balaka, sa mga voice. Look at the life of Moses. Ingon sa Ginoo nga to kang Moses. Okay, pasahon ako ang Genesis, Exodus chapter 4. Ingon sa Ginoo nga to kang Moses, and Moses answered and said, "But behold, they will not believe me, nor hearken unto my voice, for they will say, The Lord hath not appeared unto thee." And the Lord said unto him, "What is that in thy hand?" He said, "A rod." Rita sa verse 10, ingon ni Moses. And Moses said unto the Lord, Mumaning ingon sa Ginoo, "Okay, Moses, adto ka sa Nineveh, adto ka sa Egypt. O inani ang imong imuon, ingon nimo kung kinsa ako, kung unsa ko kagamhanan nga Dios, no? Ingon ni Moses sa verse 10, and Moses said unto the Lord, O the Lord, O my Lord, I am not eloquent, neither therefore nor sin thou hast spoken unto thy servant, but I'm slow of speech and a slow tongue. Nabori siya ba? Ako mismo ang imong sugoon nga musulti sa imong mensahe ngadto kanini. Ako, Lord, ang imong sugoon para pagkuha sa mga ikatawan dito sa ito. Baya mamaba ang matabian. Bantay mo? Ay, kabantay sila kitabian. Aon mamaba?